Ang dami ho talagang mayayabang sa Marcos administration no, sa mga panahon po na ito. Sino yung unang mayabang? Yung si General Torre na humuli kay dating Pangulong Duterte nung hinila-hila yung kamay ng abogado ng dating Pangulo, si Atty. Delgra. Sino yung pangalawang mayabang? Mga kaibigan ho, ang pangalawang mayabang yun pong tagapagsalita mismo ng Pangulo, yung kanyang spokeswoman, si Atty. Claire. Si Atty. Claire. Si Manang Claire. Nakita nyo kung paano nyo supla-suplain yung reporter ng Net25. Nagtatanong ho yung reporter kung papayag o kung pumayag man, kailan magpapa-hair follicle test itong si PBBM. Sinagot-sagot po niya yung reporter, mga kaibigan, ng saliwa. Saliwa sa tamang kasagutan. Anong ibig kong sabihin? Imbes na ipaliwanag niya at sabihin niya kung papayag ba o hindi o kung kailan, sinosopla niya yung reporter Sasabihin ba niyang ganun kanino mo nalaman? Sino nagsabi? Ikaw? Umaakto itong si Claire, mga kaibigan. Umaakto itong si Claire na nag-aabogado kay BBBM. Umaakto siya as defense counsel. Hindi po siya umaakto na tagapagsalita o alter ego ng Pangulo. Ang yabang niya, di ba? Parang may umiiral talaga na diktador dyan sa ating bansa, mga kaibigan. Ang isa pang masasabi ko ho na mayabang, itong si Justice Secretary Boying Remulla. Nakita nyo naman kung paano niya ipagmalaki ang justice system daw dyan sa Senado. Ang justice system ng Pilipinas ay nag-improve. At tumino daw yung mga huwes at mga prosecutors. Paano ho niya masabi na tumino, mga kaibigan? Ang ibig ba niyang sabihin tumino, yung anak niyang nahuli sa drugs, agad-agad napalaya. Dahil ba sa impluwensya niya? Impluwensya niya sa kasalukuyang administrasyon? Impluwensya niya as Justice Secretary? Yun ang mga yabang ho ng ilang mga opisyal ng Marcos administration na naglulugmok sa kanila Umaani ng negatibong reaksyon sa maraming mamamayan yung kanilang ginagawa. Yung hindi nila maipaliwanag na proseso ng paghuli at pagpapatalsik o pagpapadala kay dating Pangulong Duterte dyan po naman sa The Hague, Netherlands. Sino yung mga naunang mayabang na aliporas ng kasalukuyang administrasyon? Yung mga nandyan sa Kongreso, pakontempt sila ng pakontempt, mga kaibigan, at gustong sigilin yung kalayaan sa pamamahayag ng tao. Sino yung mahilig mag-contempt yan? Si Abante? Si Paduano? Buti nga hindi pinakontempt ni Senador Robin at ni Senador Bato itong si General Torre nung nandyan sa nandyan sa Senado nung mabigo sila. Nabanggitin kung sino yung nag-utos sa kanila. Sino yung numero unong nag-utos sa kanila para hulihin ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Maari, pwede nilang i-contempt Pwede nilang ipakontempt itong si Torre, itong si Marbil, at itong si Boying Remulla. Pero hindi nila ginawa. Hindi sila ganun kababa. Yung mga senador ng PDP. Hindi katulad ng mga alipores na kasalukuyang administrasyon. Diyan po naman sa Kongreso, mga kaibigan, na konting pilantik lang ng kamay, konting kibot, pinapakontempt na nila. Mga mahilib magpakontempt na mga kongresista. Di ba? Ang yayabang nila, di ba? Napakayabang. Konting kapangyarihan. Akala mo naman sagad-sagaran na hanggang doon sa pinakataas. Pinakarurok ng kaharian. Nandun na sila sa pedestal, mga kaibigan, na tinatawag. Lahat ng gusto nila ay kaya na nilang gawin. Ang daming mayayabang, di ba? Sa BBM administration, napakatindi, napakarami. Sa mga kaibigan ko pa pong hindi nakakapag-subscribe sa ating channel, baka naman po pwedeng kahit isang subscription lang. Salamat!